sila satisfied, ibig sabihin, hindi maganda yung performance ng presidente. Okay. Yun ang perception nila. Pero pag tinignan mo yung data sa economy, tugma naman. Okay. Kasi bumabagsak talaga yung growth ng ating economy. Nanghihina talaga yung ekonomiya. Kaya dissatisfied ang mga tao. Pabiyahe din si presidente, lagi nung sinasabi, ito, mga pledges ng mga pinuntahan niya. Pero ba't bumagsak pa rin ang foreign investments? So, ibig sabihin, yung mga pledges na hindi matigas, pwede pa silang umatras. Yung negative percent rating ni Presidente Marcos is not on the trust rating but in his net satisfaction rating, no? Baka pwede pong i-translate po ito when we say it's a negative net satisfaction rating. What does it mean and what does it mean also in relation to our economy kung meron man po? Okay, yung satisfaction is kung ano nararamdaman ng tao, no? So, kung hindi sila satisfied, ibig sabihin, hindi maganda yung performance ng presidente. Okay, yun ang perception nila. Pero pag tinignan mo yung data sa economy, tugma naman. Okay, kasi bumabagsak talaga yung growth ng ating economy. Nanghihina talaga yung ekonomiya. Kaya dissatisfied ang mga tao. Yun ang ibig sabihin. Okay. And ma'am, may nabanggit po kayo kanina, no, that yung yung investments natin ngayong quarter is in the negative. Tama po. When you say na negative yung investments, and this is something to do, of course, no, with generating jobs, are you referring to new investments or merong investments na hindi na nga bago, pero yung kasalukuyan umalis pa? Maaaring ganun. There are three scenarios. Maaaring umalis, o kaya hindi nag-e-expand, status quo, or umatras. Mag-i-invest sana pero hindi na tinanong. With the recent visit of President Marcos to Japan, no? There are reports na magkakaroon ng investment ang Japan. Are these merely just pledges? Committed na ba to? And if at all, kailan natin tatamasa yung positive effect nitong sinasabi nga mag-i-invest po ang Japan? How do you read yung commitment ng Japan regarding this? It's a pledge. So, hindi siya talaga pera na pumasok na. So, kung tatandaan nyo, last year, tsaka 2 years ago, nagbabiyahe din si presidente, lagi nung sinasabi, ito, mga pledges ng mga pinuntahan niya. Pero ba't bumagsak pa rin ang foreign investments? So, ibig sabihin, yung mga pledges na hindi matigas, pwede pa silang umatras. So, maaaring sinasabi niya ngayon, ito yung pledge. Pero, baka face-saving measure lang yun. Para lang hindi mapahiya si Presidente. I see. And ma'am, nabanggit nyo rin kanina dyan sa slide ninyo, no, na yung yung how would you call this? Yung taas po ba yun ng natin? Ng yung isa sa mga slide niyo na mataas yung business confidence level po ba yun nung last quarter natin, we have a high of investors tapos biglang bumagsak noong 2026. And coincidentally, nung nag-search nga po ako, and I distinctly remember, lumabas yung flood control scandal noong July of 2025. It was confirmed by President Marcos in August of 2026, no, na 2025 pala, na indeed may ghost flood control projects. And then from there, pabagsak na rin po, no, yung investor confidence. And then until now, wala naman din palang naipakita ang ICI, no, na mga results nila. What does that say to you of investor confidence po? Pwede pa natin balikan yung chart na yun, may business confidence index. Para may timeline tayo makikita. And then may pinakita kasi kayo on a quarterly basis, no, from 2023 to 2026. May isang slide na hindi Oo, lumitaw yung dyan. by on
a quarter, may napakita kayo on a quarterly. Yan. Okay, sorry. Yung sumunod yan. Yan, oo. So, monthly yan eh. Actually, Yan, oo. previously quarterly lang, pero this year, pinalabas ng BSP monthly. So, kung makikita nyo, July is the third quarter of 2025. So, na niya. So, makikita nyo, medyo nag-spike pa ng konti. Okay? Nung fourth quarter. Kasi umaasa pa na may gagawin siya. Kasi may mga investigasyon pa nun eh. Ang Congress, ang Senate, ang Blue Ribbon. Pero, nung wala nang nangyari, okay, sa ICI nabuwag. Yung report nila, wala. Yung Congress, lalo na, walang nangyari. Tapos ginamit pa yung may mga inano pa sila sa impeachment. No? Tapos yung sa Senate Blue Ribbon, hindi tinapos ni Senator Lacson yung investigation, lalo na nung lumabas na si Sergeant Gutesa. So makita nyo, from then on, bumagsak na ng gusto talaga yung business confidence. Kasi walang accountability. Okay. And pag ganun kasing walang accountability, what does the investors want to see in a government? Good governance. Yun lang yun. Kasi pag walang governance, walang good governance, mahirap kumuha ng mga business permits, ganyan. Tapos yung mga approvals. Kasi every year, magre-register ka, di ba? Tapos ang importante rin, yung cost of doing business. No? Yun. So, kung mahina kung mataas ang mga presyo ng bilihin, tapos walang ginagawa ang gobyerno natin para pababain yung cost na yun, edi yung kikitain nila, hindi yun yung full potential. Kunwari, halimbawa na lang, yung electricity natin. Yung electricity natin is one of the highest in Asia. Okay. Tapos ngayon yung diesel, nung kasagsagan nung pagtaas ng diesel, buti nga pinababa na ngayon, di ba? Right, oo. Pero umabot ng 150, yun yung pinakamataas sa Asia nun. So kung ikaw business-minded ka, gusto mo magnegosyo, isipin mo, magnenegosyo, kung foreigner ka, may options ka na pumunta sa ibang bansa. Siyempre, mag-iisip ka, ba't ako pupunta sa Pilipinas? Ang taas ng cost of doing business dyan. So yan ang ibig sabihin. Alright. And I guess ma'am, and that's the reason why may nabanggit kasi kayo kanina about money, na umiikot sa ating ekonomiya. I-remind ko lang po sa ating mga viewers, na nung time ni Presidente Duterte, masaya nun yung middle income class kasi nga lumaki daw po yung take-home pay nila. When you have a bigger take-home pay dahil mas mababa yung binabayaran mong taxes, mas may kapasidad silang gumastos, However, with hand in hand with that is yung security mo na may trabaho ka. Yeah, so Pero kung ganito na may ganitong ekonomiya na may possibility ma-lay off ka, then that threatens already also our economy. Kaya wala rin umiikot na pera dahil takot ka rin ngayon gumastos. Anytime you can be removed, And I think, yun po yung ipinapakita sa atin ni Ma'am Cora, yung reason why this government will have to get its act together, may nabanggit kayo ma'am kanina when we were not yet on air about the BSP's role sana na maging alarming bell, to sound the alarming bell as regards our economy. And hindi naman ito taliwas sa kanilang function. Pwede po kaya ninyong ipaliwanag dito sa ating mga kababayan? actually, nung nasa BSP pa ako, yung boss ko nun si BSP Governor Buenaventura, he was very vocal. Hindi lahat na ginagawa ng gobyerno, inaayunan niya. So, kailangan ganun maging independent ang BSP kasi independent body siya talaga. Yung monetary board, may sarili silang board which can pronounce certain policies, policy making body sila when it comes to money supply, monetary management. Okay. So pag nakikita nila na yung monetary management nila ay affected na ng overall governance ng executive department,
kailangan magsalita rin sila. Kaya lang ngayon, parang wala tayong masyadong naririnig galing sa Bangko Sentral in terms of sinusuheto ba nila ang ginagawa ng executive department. Kasi makikita mo naman sa inflation yan eh. Kasi, kumbaga, bakit nag-run away yung pag-akyat ng diesel noong Marso? Grabe talaga yun. Kakagulat yun. Kasi ang tinaas lang ng crudo was 65%, pero ang tinaas ng diesel at that time was 167%. So, sobra-sobra talaga. So, napabayaan talaga. So, nung time na yun, sana naririnig natin ang BSP na nagsasalita na sana may ginagawa ang executive department. So, ang ginagawa nila ngayon, tinataasan lang nila yung interest rates, pero wala nga masyadong magagawa yun kasi cost pushing inflation. Tsaka yun nga, yung excess liquidity, yung tingin ko dun, napunta lang yan sa kukonting tao, maaring na launder na yung pera